Kabanata 1341, ang nakakagulat na Wenwanyi. Kanina pa. Namutla ang mukha ni Chinyu. Sabik niyang itinulak si Wenda, ngunit huli na ang lahat. Diretso ang palad na iyon kay Wenda. Nakaramdam si Chinyu ng kawalan ng pag-asa sa kanyang puso, at ang pinakamakapangyarihang ekspertong iyon ay pinawisan ng malamig. Kung ang palad na ito ay dumapo sa katawan ni Wenda, malamang na agad nitong kikitil ang kanyang buhay. Sa oras na iyon, tiyak na hindi siya bibitawan ni Wenwanji. Buzz! Nang malapit ng dumapo ang palad na ito sa katawan ni Wenda, isang sinag ng liwanag ang lumiwanag. Pagkatapos noon, isang matandang figure ang namaterial at humarang sa harap ni Wenda. Bagamat medyo matanda na ang figurang ito, puno siya ng aura ng bandido. Ang kanyang mukha ay puno ng mabangis na karne, at ang isang tingin ay sapat na upang sabihin na hindi siya dapat gawing trifle. Lolo! Nang makita ang multo na ito, agad na nakahinga ng maluwag si Big Wen. At nagbago ang ekspresyon ng makapangyarihan sa kanyang harapan. Nang hindi man lang nag-iisip, dali-dali niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sinabing, "Greetings, Senior Wen." Tinulyapan siya ni Wenwanli, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Big Wen. F*6, tingnan at tingnan kung lumampas na ito sa limitasyon ng oras. Nalaglag ang panga ng mga tao dahil sa bibig ni Wenwanli. Ang mga salitang sinabi niya ay hindi tumugma sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang dalubhasa. Hindi mapigilan ni Chinyu na matigilan. Eksperto ba talaga ito na kahit ang Heavenly Cloud Sect ay kinatatakutan? Bakit? Bakit parang hindi naayon? Ay, hindi ba naaantala? Ungol ni Wenda. Tama, tama. Kasalanan nila ang lahat. Pinigilan nila kaming umalis at inatake pa si Wenda ngayon lang. Nagdagdag si Wen-er ng panggatong sa apoy. Nang marinig ito, nagdilim ang matandang mukha ni Wenwanji. Lumingon siya at tumingin sa halos 100 tao sa harapan niya. "Oh, ito ang Gu City," sabi ni Wenwanji sa sarili. Pagkarinig nito, agad na napawisan ang makapangyarihang iyon. Nagmamadali siyang lumuhad sa lupa at sinabi sa nanginginig na boses, "Senyor, ikaw, mali ang pagkakaintindi mo. Ang gusto nating hulihin ay itong si Chinyu. Basta, ngayon lang aksidenteng pinsala." Aksidente. Umubo ang mga ugat sa mukha ni Wenwanyon. Pagkatapos ay pinagalitan niya, "Nasugatan ko ang lolo mo. Halos patayin mo ang mahal kong apo. Papatayin kita." Sa sobrang takot ng Almighty na iyon ay nanginig ang buong katawan. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit isang salita. "Maghintay ka lang. Bukas, pupunta ako sa Gu City at makikipag-chat sa iyong Panginoon ng lungsod," sabi ni Wenwanyon na may malamig na ekspresyon. Huwag. Huwag. Senyor, ito. Ito ay talagang isang hindi pagkakaunawaan, ang makapangyarihang figure na iyon ay gusto pang mamatay. May gusto pang sabihin si Wenwanyon, ngunit winagaway ni Wenda ang kanyang kamay at sinabing, "Kalimutan mo na ito. Iligtas mo ang kanyang buhay. Lolo, kailangan nating magmadaling bumalik." "Chinyu? Tara na." Hinailan ni Wenda si Chinyu at sinabing, si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya at tumalikod para umalis. Ngunit sa oras na ito, nagmamadaling sinabi ng makapangyarihang iyon, "Senyor, mangyaring ibigay itong Chinyu sa amin." Nagdilim ang matandang mukha ni Wenwenzi. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ang lakas ng loob mong makipag-bargain sa akin, tama ba? Siya, kakakilala pa lang nila ng apo mo. You don't have to protect him," nanginginig na boses na sabi ni Almighty. F***ing bullshit. Tumalon si Big Wen at binigyan siya ng 2 sampal. "Gaano mo na siya katagal na kilala? Kaibigan ko siya. Huwag kang masyadong walang hiya, naiintindihan mo ba?" Tinuro ni Wenda ang ilong ng makapangyarihan at pinagalitan siya. Ang makapangyarihan sa lahat ay hindi nang ahas na magsalita. Sinubukan lang niyang kumapit. "Narinig mo ba ang sinabi ng apo ko? Bilasan mo at gumawa ng paraan." Naiinip na sabi ni Wenwanli. Parang hindi sumuko ang makapangyarihan. Nilakasan niya ang sarili at sinabing, "Senyor, itong si Chinyu ang pumatay kay Lingyon. Siya ang most wanted na kriminal sa sekta ng Tianian.
Ang mga salitang ito ay agad na nagpagalit kay Wen Wanli. Agad na nagdilim ang mukha niya. Ginagamit mo ba ang sekta ng Tianian para supilin ako? Malamig na sabi ni Wen Wanli. Ang nagyayelong malamig na pagpatay na layunin ay agad na dumaan sa buong eksena. No, of course not. May nasabi akong mali. Please forgive me. Senyor, natatakot na takot ang Almighty na iyon kaya nanginginig ang buong katawan. Malamig na sumagot si Wen Wanli at sinabing, sabihin mo lang sa sekta ng Tianian na ako, si Wen Wanli, ang kumuha sa kanya. Pagkasabi nito ay tumingin siya kay Wenda. Hindi nag-aksaya ng oras si Wenda at hinayla si Qin Yu palayo. This time, walang pumihil sa kanila. Umupo si Qin Yu sa kabayong humahabol sa hangin at sinundan ang magkapatid na Wen sa malayo. Unti-unti ding nawala ang figure ni Wen Wanji. Ang makapangyarihang iyon ay lumuhad sa lupa, hindi nangangahas na kumilos. General, umalis na si Wen Wanji, nang may nagpaalala lang sa kanya ay bumangon siya sa lupa. Damn it, hindi napigilan ng general ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Hindi niya akalain na lilipad ng ganoon lang ang nilutong itik. Ituloy pa ba natin ang paghabol? May nagtanong sa pagkakataong ito. Habulin mo ang iyong lolo. Puno ng galit ang general at wala siyang mapaglalabasan. Tumalikod siya at sinampal siya sa mukha. Hindi ko maaaring ipagsapalaran ang aking buhay alang-alang sa sekta ng Tianian. Si Wen Wanli ay isang baliw. Walang gustong manggulo sa kanya. Anyway, nagawa ko na ang dapat kong gawin. Ang natitira ay walang kinalaman sa akin, naisip ng general sa sarili. Paano lumabas at bumalik sa palasyo ng imperial ang mahigit 100 tao? Sa pangunahing bulwagan, ang general ay lumuhad sa lupa at sinabi sa Panginoon ng lungsod kung ano ang nangyari. Matapos itong marinig ng Panginoon ng lungsod, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging mas hindi magandang tingnan. Tapos na ngayon. Hindi lang ako nabigo sa makalangit na sekta ng ulap, ngunit nasaktan ko rin si Wen Wanji. Ang Panginoon ng lungsod ay umungol sa mahinang boses, na para bang nagluluksa siya para sa kanyang ina. Kabanata 1342, ang natakot na Panginoon ng lungsod ng Gu City 1. Sa kabilang panig, nakaupo si Qin Yu sa kabayong humahabol sa hangin, nagmamadaling patungo sa pamilya Wen. Habang nasa daan, hindi maiwasan ni Qin Yu na isipin ang sarili. Itong Wen Wanyi ay ibang-iba sa mala-immortal na karakter na naisip niya. Siya ay tulad ng isang magaspang na tao. Hindi katakataka na ang magkapatid na Wen ay may ganoong personalidad, mahinang ungol ni Qin Yu. Hindi ito sineryoso ng magkapatid. Malinaw, hindi ito ang unang pagkakataon. F***, iniisip ko kung makakabalik tayo sa nakaraan, ungol ni Wenda. Bakit? May gagawin ka pa ba kapag bumalik ka? Tanong ni Qin Yu na may pagdududa. Umirap si Wenda at sinabing, syempre. Magsisimula na ang Flower Appreciation Meeting na ginaganap minsan kada 10 taon. Kung makaligtaan ko ito, magagalit ako. Bahagyang nagulat si Qin Yu at sinabing, hindi ko inaasahan na ikaw ay isang Pinong tao. Pinalinas ang aking puwet. Sinusubukan lang niyang kunin ang mga babae, sabi ni Wen-er. Natawa si Wenda at sinabing, bulaklak din ang mga babae, at mas maganda at malalandi pa sila. Sa puntong ito, lumipat si Wenda sa tabi ni Qin Yu at mahiwagang sinabi, hayaan mong sabihin ko sa iyo, maraming magagandang babae sa kaganapang ito sa panunood ng bulaklak, at lahat sila ay may masarap na panlasa. Hindi ko palalampasan ang pagkakataong ito. Hindi alam ni Qin Yu kung tatawa o iiyak. Wala siyang oras na kunin ang sinumang babae. Gusto lang niyang mabawi ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon at pumunta sa gitnang kapatagan upang hanapin si Yan Rozo. Matagal silang lumipad sa ere. Makalipas ang halos 3 araw, nakarating sila sa isang lugar na tinatawag na Dayu City. Nakikita mo ba? Ang napakalaking asyenda sa harap ay ang aming pamilyang Wen. Tuwang-tuwang sabi ni Wenda. Kasunod ng direksyon ng kanyang daliri, tulad ng inaasahan, isang napakalaking manor ang lumitaw sa harap nila. Ito ay ang antas ng santo, pagkatapos ng lahat. Maraming bakanteng espasyo dito. Para sa mga eksperto, ang isang piraso ng lupa ay wala. Let's go. Ipapakita ko sa iyo ang Wen family's manor.
Hinailan ni Wenda si Chinyu at pumasok sa manor. Pagpasok sa mansyon, nakasalubong nila ang dalawang maid. Young Master Wen, bumalik ka na. Pinati ng mga alipin ang magkakapatid na Wen. Yu, munting bulaklak, na-miss mo ba ako? Nakangiting sabi ni Big Wen. I hate you. Little White, tumaba ka kamakailan. Mas malaki ang puwit mo kaysa dati, pero gusto ko. Yung Lingyear, mas busog ka na naman. Sa daan, halos lahat ng mga aliping nakasalubong nila ay tinokso ni Big Wen. Pulang-pula ang matandang mukha ni Chinyu. Nais niyang makahanap ng isang butas na mapagtatagwan. Tuldok. Nalaman lamang ni Chinyu nang dumating siya sa pamilya Wen na ang pamilya Wen ay wala ng mga inapo. Ang ama at tiyuhin ni Wenda at Wen-er ay parehong namatay sa isang labanan ilang taon na ang nakararaan. Sa buong pamilya Wen, sila lang ang mana. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkagusto si Wen Wanji sa dalawang apo na ito. Ang nakakalungkot lang ay hindi nila namana ang talento ni Wen Wanji sa cultivation at ang karakter lang ni Wen Wanji ang namana nila. Mayroong daan-daang tao sa pamilya Wen. Sila ay karaniwang mga katulong, at bantay ng pamilya Wen. Siyempre, may mga kabataan din na dumating pagkatapos marinig ang balita. Gusto nilang mag-cultivate kasama si Wen Wanji, pero bigo sila. Walang ibang dahilan. Si Wen Wanji ay mabait, at ang kanyang pagsasanay ay napakahigpit. Walang makatiis, kaya iniwan niya ang pamilya Wen. Pagkatapos maglakad-lakad, nalaman ni Chinyu na sa buong pamilya ni Wen, maliban sa training academy ni Wen Wanji, halos lahat ng iba pang lugar ay ginagamit para kumain, uminom, at magsaya. Sinasabing para makakain, nag-imbita ang pamilya Wen ng mahigit 100 chef na may iba't ibang estilo, pati na rin ang maraming winemaker. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang pamilya Wen ay simpleng langit sa lupa. Hindi katakatakang mababa ang tingin ninyong dalawa sa imperial na palasyo sa Gu City. Umiling si Chinyu at sinabi, TSK? Ano ba ang pangit na imperial palace niya? Isang tingin at masasabi mong wala siyang taste. Wenda rolled his eyes and said, Tama. Kung itatayo ko ito, jijibain ko muna ang pangunahing bulwagan para sa kanya. Tingnan mo iyong inukit na dragon at phoenix. Bastos. Masyadong vulgar. Wika rin ni Wen-er. Hindi alam ni Chinyu kung tatawa o iiyak sandali. Noong una ay gusto niyang pumunta sa pamilya Wen para mag-scout para sa mga balita, ngunit sa huli, sa buong pamilya ni Wen, tila walang sinuman ang disente, maliban kay Wen Wanwei. Wala ba si Senior Wen sa bahay? Tanong ni Chinyu. Kinaway-kaway ni Wenda ang kanyang kamay at sinabi, nakasundo kami na bumalik sa 2 araw na ito. Ang sinumang bumalik ng huli ay parurusahan dahil sa pag-inom ng alak at kailangang bigyan ang kabilang partido ng 1,000,000 spirit coin. Hehe, mukhang nanalo tayo, nakangiting sabi ni Wen-er. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig ngunit hindi makapagsalita. Si Chinyu ay hindi pa nakakita ng ganoong paraan ng pakikitungo sa isa't isa. Chinyu, magpahinga ka muna ng 1 araw. Bukas at sa susunod na araw, dadalhin ka namin sa flower appreciation meeting. Mahiwagang sabi ni Wenda. Tumango si Chinyu at sinabing, okay. Tuldok. Gu City, kung saan nakalagay ang Heavenly Cloud Sect. Ang Panginoon ng lungsod ay nakaupo sa isang silid, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nagpadala kami ng mahigit 100 tao para hulihin ang Chinyu na iyon, ngunit sa huli, hinayaan namin siyang makatakas. Mamantong hininga ang Panginoon ng lungsod. Hindi napigil ang mapangiti ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa harap niya, iyan ay dahil wala kayong kakayahan. 100 tao ang hindi makakahuli sa kanya, Chinyu. Tinulyapan siya ng Panginoon ng lungsod at sinabing may mapait na ngiti, likas na hindi problema ang pagkuha sa kanya. Kaya lang, biglang nag-cross arm si Wen Wanli. Matandang Wang, kailangan mo akong tulungang magsalita pa. Agad na kumunat ang noo ng lalaking tinawag na Old Wang. Wen Wanli. Ang baliw na ito, bakit kailangan niyang makialam sa bagay na ito? Nakasimangot na sabi ni matandang Wang. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang 2 apo. Mamantong hininga ang Panginoon ng lungsod.
Natahimik sandali si Oldwang bago siya tumayo at sinabing, hindi, kailangan kong iulat agad ang bagay na ito sa Sect Master. Kabanata 1343, Flower Appreciation Party 1. Nang marinig ang mga salita ni Oldwang, ang Panginoon ng lungsod ay nagmamadaling hinayla siya pabalik. Older Wang, dapat mong sabihin sa Sect Master ang sitwasyon sa oras na iyon, sabi ng Panginoon ng lungsod na may matinding pag-aalala. Inilibot ni Oldwang ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang kinakatakutan mo? Kahit na gusto mong i-settle ang score, kailangan mong makipag-ayos kay Wen Wanyi. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Kahit na iyon ang kaso, ang Panginoon ng lungsod ay labis na nag-aalala sa kanyang puso. Siya ay nasa kapangyarihan sa loob ng maraming taon, at masasabing mayroon siyang napakahusay na pag-unawa sa mga diskarte sa kapangyarihan. Maraming bagay ay hindi tungkol sa pagsusuri ng tama at mali, ngunit pagsusuri sa mga kalamangan at kahinaan. Kung talagang gusto niyang humanap ng sisisihin, tiyak na ito ang Panginoon ng lungsod. Tiyak na hindi si Wen Wanli, dahil masyadong mataas ang presyo. Sa kabilang panig, si Qin Yu ay nakahiga sa kanyang silid, naghihintay sa pagbabalik ni Wen Wanli. Maraming pagdududa si Qin Yu sa kanyang puso. Baka masagot sila ni Wen Wanji. Lumipas ang isa pang araw. Tuwang-tuwang nahanap ni na Wenda at Wen-er si Qin Yu. Ngumiti sila at sinabing, tonight is the Flower Appreciation Party. You have to be prepared. Umupo si Qin Yu mula sa kama at sinabi, ano ang kailangan kong ihanda? Maraming babae doon. Kailangan mong magbihis ng maayos, sabi ni Wenda. Ads by Pop Future. Tama, tama. At saka, maraming kabataang disipulo, scholar, at maging mga sikat na tao ang pupunta sa flower show, sabi ni Wen-er. Lumapit si Wenda at bumulong, narinig mo na ba ang kakaibang sayaw? Natatanging sayaw. Ang kakaibang sayaw ng Mount Wanning. Natigilan si Qin Yu. Narinig ni Qin Yu ang taong ito mula kay Guanzuang. Nang tanungin ni Qin Yu si Guanzuang kung mayroon bang hindi natatakot sa Heavenly Cloud Sect, sinabi sa kanya ni Guanzuang ang tungkol sa kakaibang sayaw ng Mount Wanning. TSK, marami kang alam. Inilibot ni Wenda ang kanyang mga mata at sinabing, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang kakaibang sayaw ay halos hindi nakakaligtaan ang anumang kaganapan sa pagpapahalaga sa bulaklak. Kung maaari mo siyang ligawan, hindi mo kailangang matakot sa anumang bagay sa hinaharap. Agad na tumawa ng mapait si Qin Yu. Ayokong magtago sa likod ng isang babae, bulong ni Qin Yu. Kung gusto niyang magtago sa likod ng isang babae, bakit hindi hanapin si Yan Rozo? Bagamat malakas si Juwo, limitado lamang siya sa katimugang rehiyon, o sa halip, sa rehiyon ng Li. Sa buong banal na rehiyon, mayroong maraming mga tao na mas malakas kaysa sa kanya. Kung ikukumpara sa siyam na dakilang angkan ng banal na rehiyon, si Juwo ay wala. Anak, parang hindi ka pa marunong sumayaw. Hinawakan ni Wenda ang kanyang baba at sinabing, iyon ay isang pag-iral na mas makapangyarihan kaysa sa aking lolo. Hanggat siya ay nagmamahal sa iyo, ang Heavenly Cloud Sect ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo. Ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinabing, sige, okay, nakuha ko na. Magbihis ka ng maayos. Tonight is your chance. Tinapik ni Wenda ang balikat ni Qin Yu. Pagkatapos, hiniling pa ni Wenda na may maghatid ng isang set ng mag-agarang damit. Si Qin Yu ay orihinal na ayaw magsuot nito, ngunit ito ay kung tutuusin ay regalo mula kay Wenda, kaya hindi makatanggi si Qin Yu. Pagkatapos magpalit ng damit, lumabas ng kwarto si Qin Yu. TSK. Gaya ng inaasahan, ang mga tao ay umaasa sa mga damit at kabayo. Kung magpapalit ka sa set ng damit na ito, ang iyong hitsura ay maihahambing sa akin. Wenda gave a thumbs up. Inilibot ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabing, walang hiya. Sige, bilisan na natin at umalis. Hindi na tayo makakarating, nagmamadaling sabi ni Wen-er. Walang ibang sinabi ang tatlo at agad na sumugod sa Flower Appreciation Society. Ang lipunan ng pagpapahalaga sa bulaklak ay laban sa hangganan ng Great U. Ang lugar na ito ay puno ng mga luntiang bundok at ilog, ngunit ito ay artipisyal na binago.
Napakaganda nito. Ang mga bulaklak dito ay tinawag na mga sinaunang bulaklak. Ang mga ito ay namumulaklak lamang minsan sa bawat 10 taon, at ang kagandahan ng mga sinaunang bulaklak ay nalampasan ang anumang iba pang uri ng mga bulaklak sa mundo. Ang sino man daw na nakakita ng walang hanggang mga bulaklak ay mabibighani sa kanila, lalo na ang mga babae. Tinundan ni Chinyu ang magkakapatid na Wen sa kaganapan ng panunood ng bulaklak. Sa sandaling ito, puno na ng mga tao ang kaganapan sa panunood ng bulaklak. Halos lahat ay nakasuot ng matingkad at magagandang damit. Gayunpaman, kung ihahambing sa walang hanggang mga bulaklak na pumuno sa mga bundok at kapatagan, ang walang katulad na kagandahang ito ay tila naging berdeng dahon. Napakabango nito. Pilit na hinihimas ni Chinyu ang kanyang ilong at naramdaman ang pag-relax ng kanyang buong katawan. Siyempre, the best ang body fragrance ng isang magandang babae. Pinunasan ni Wenda ang lawi niya at sinabing may masamang tingin. Maraming tao ang nagbibigkas ng mga tula sa Flower Appreciation Meeting, at mayroon ding tumitikim ng alak. Samantalang sina Wenda at Wen-er, kung saan-saan sila nag-uusap. Napakasimple at marahas din ang paraan ng kanilang pakikipag-chat. Magandang babae, lolo ko si Wen Wanli. Can we talk? Baby, you're so pretty. Ang lolo ko ay si Wen Wanli. Hahangaan ba natin ang mga bulaklak? Kailangang aminin ng isa na ang kanilang pamamaraan ay napaka-epektibo. Maraming tao ang nakarinig na sila ay mga apo ni Wen Wanli at interesadong makipagkaibigan sa kanila. Si Chinyu ay hindi masyadong interesado sa mga bagay na ito, at ang kagandahan ng mga sinaunang bulaklak ay hindi nakaakit kay Chinyu. Gusto niyang makita kung anong uri ng tao ang maalamat na swan dance. Sa sandaling ito, 4 o 5 batang henyo ang lumakad patungo kay Chinyu at sa iba pa. 3 silang lalaki at 2 babae. Sila ay matikas, gwapo, at may pambihirang aura. Tingnan mo, ang 2 idiot mula sa pamilya Wen ay nakakahiya sa kanilang sarili, mahinang sabi ng isang binata sa karamihan. Hehe, ang 2 idiot na ito ay lubos na napahiya kay Wen Wanwei. Tama. Ngayon ang flower viewing event. Baka puntahan natin siya at asarin. Nataman ito ng iilan at agad na naglakad patungo kina Wenda at Wen-er. Young Master Wen, long time no see. Sabi ng isa sa mga payat na kabataan na may mahinang ngiti. Nang makita ang kabataang ito, medyo hindi nasisiyahang sinabi ni Wenda, Zulan. Lumayo ka sa akin. Naiinis ako tuwing nakikita kita. Sinabi ng binata na tinatawag na Zulan na may mahinang ngiti, Young Master Wen, miss na kita. Paano na? Nagdulot ka ng maraming kaguluhan para sa iyong lolo kamakailan, hindi ba? Secure grandfather. Agad na galit si Wenda. Mabilis siyang pinigilan ni Wen-er sa gilid at sinabi sa mahinang boses, may mga magagandang babae. Bigyang pansin ang iyong imahe. Chapter 1344, Ipaglalaban ko siya. Nang marinig ito, pinigilan ni Wenda ang kanyang galit at naiinip na sinabi, lumayo ka sa akin. Huwag mo akong piliting bugbugin ka. Bugbugin mo ba ako? Bubugbugin mo ba ako, o bugbugin ba ako ng lolo mo? Pang-uuyam ni Zulan. Agad na nagtawanan ang mga tao sa paligid ni Zulan. Alam nilang lahat na wala lang ang magkapatid na Wen. Madalas nilang ginagamit ito para asarin sila. Hindi ko kailangan ng lolo ko para bugbugin ka. Kaya kitang bugbugin. Wenda rolled up his sleeves and said. Napangiti si Zulan at sinabing, oh, talaga. Tatayo lang ako dito at hindi gagalaw. Halika at bugbugin mo ako. Pagkatapos sabihin iyon, talagang inilagay ni Zulan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumingin kay Wenda at Wen-er ng pag-alit. You're going too far. Wenda cursed and immediately clenched his fist and rushed over. Kinuyam niya ang kanyang kamao at walang awa niyang hinampas ito sa ulo ni Zulan. Sa isang bang tunog, si Zulan ay ganap na maayos. Gayunpaman, itong Wenda, deng 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 deng, ay umatras ng ilang hakbang. Hahaha. Agad na tumawa si Zulan at ang iba pa. Napatingin sila kay Wenda at Wen-er, na nakahandusay sa lupa, na puno ng pangungutya ang mukha. Ads by Pop Future. Young Master Wen, hindi ako kumibo.
Hindi mo ako masisisi dito, tama. Sa tingin ko kahit ang lolo mo ay hindi ako mahahanap para ayusin ang score dahil dito, tama ba? Nakangiting sabi ni Zula na hindi isang ngiti. Kinagat ni Wenda ang kanyang mga ngipin at sinabing, maghintay ka lang. Bakit? Babalik ka ba para hanapin ang iyong lolo? Panunuyan ni Zulan. Namula ang mukha ni Elder Wen at hindi niya alam kung paano sasagot sandali. Tama si Young Master Wen. Walang kailangang gawin si Senior Wen para bugbugin ka. Sa sandaling ito, nag-walk out si Chinyu. Dahan-dahan siyang naglakad sa harap ni Zulan at nakangiting sinabi, Zulan ang pangalan mo, tama ba? Bahagyang kumunot ang noo ni Zulan at medyo malungkot na sinabi, si Zulan. Okay, Zulan. Bahagyang tumango si Chinyu. Zulan, tutulungan ko si Young Master Wen. Paano na? Pinalaki ni Zulan si Chinyu at sinabing, sino ka? Bakit hindi pa kita nakikita? Napangiti si Chinyu at sinabi, ako ay isang bagong recruit na lingkod ng pamilya Wen. Ako ay walang tao. Hindi ako karapat-dapat na banggitin. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Zulan. Inalis niya ang kanyang tingin sa katawan ni Chinyu at naisip niya, siya ay talagang isang ordinaryong tao na walang anumang espiritual na kapangyarihan. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Zulan ang mapangiti. Sige. Dahil gusto mo siyang tulungan, pagkatapos ay bibigyan kita ng kasiyahan. Inilagay ni Zulan ang kanyang mga kamay sa likuran niya at muling isinuot ang mayabang na poster na iyon. Walang sinayang na salita si Chinyu. Naglakad siya sa harap ni Zulan at marahang kinuyam ang kanang kamao. Ang golden light ay unti-unting namuo. Sa sumunod na segundo, biglang sumuntok si Chinyu sa dibdib ni Zulan. Sa isang putok, ang dibdib ni Zulan ay direktang nabasag, at ang kanyang katawan ay pinalipad ng daan-daang metro ang layo. Agad na nagbago ang mga mukha ng mga tao sa paligid niya. Sumigaw pa ang isa sa kanila, anak, nililigawan mo ba si kamatayan? Gumisi si Chinyu, siya ang humiling sa akin na kumilos. Ano, ngayon gusto mo akong sisihin? Walang pakialam ang mga taong iyon kay Chinyu. Itinuro nila si Chinyu at sinabing, maghintay ka lang. Babalik ako para ayusin ang score sa iyo mamaya. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadali silang tumakbo sa direksyon ni Zulan. Chinyu? Magaling. Tuwang-tuwang sabi ni na Wenda at Wen-er. Matagal ko nang hindi gusto ito. Kung hindi dahil sa ayaw ng aking lolo na kumilos laban sa mga nakababatang henerasyon, matagal ko na siyang pinatay. Sabi ni Wenda nang may pagtataka. Tama iyan. Ngayong narito na si Chinyu, kaya kung pangalagaan ang maliliit na bastos na ito ayon sa gusto ko sa hinaharap. Habang nagsasalita siya, sumugod na si Zulan. Puno ng dugo ang buong katawan niya, at kinulayan ng pula ang buong katawan niya. Ads by Pop Future. Nagkaroon pa nga ng napakalaking butas ng dugo sa kanyang dibdib, at bali lahat ang kanyang tadyang. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin upang pagmasdan. Tinitigan ni Zulan si Chinyu at malamig na sinabi, Brat, naglakas loob ka talagang gumawa ng isang pamatay na hakbang. Gumisi si Chinyu, hindi kita pinatay. Kung pinatay kita, sa tingin mo kaya mo pa bang tumayo sa harapan ko? Anong malalaking salita? Malamig na sabi ng katabi ni Zulan. Ikaw ay napakabata, ngunit ikaw ay napakabisyo. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, ikaw ay magiging isang sakuna sa hinaharap. Anak, putulin mo ang iyong mga kamay. Maaari naming isaalang-alang na patawarin ka. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti nang marinig iyon. Anong kalokohan ang binubulalas mo? Kanina lang ba ako pinakiusapan ng aso? Nakatayo lang siya at hindi gumagalaw. Anong kinalaman niyan sa akin? Nagpaikot-ikot ng itim at puti para magkagulo. Ito ba ang mukha mo? Alam ng mga taong ito na mali sila, kaya hinubad na lang nila ang kanilang mga mapagkunwari na maskara. Ang iilan sa kanila ay malamig na tumingin kay Chinyu at sinabing, nagbibiro lang kami kay Young Master Wen, ngunit nakagawa ka ng isang nakamamatay na hakbang. Dapat mong bayaran ang presyo. Bayaran mo ang iyong lolo. Malakas na pagmura ni Wen-er. Tama. Chinyu? Hindi mo kailangang matakot sa kanya. Kung maglakas loob silang makipagkompetensya muli, maaari mong patayin silang lahat.
Sabi din ni Wen-er. Malamig na tiningnan ni Qingyu ang iilang taong ito at sinabing, sino mang gustong kumilos, huwag mag-atubiling gawin iyon. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na sumugod ang isa sa kanila patungo kay Qingyu. Sa sandaling ito, nakasimangot si Zulan. Pakiramdam niya ay narinig na niya ang pangalang Qingyu sa isang lugar noon. Qingyu. HMM. Hindi ba si Qingyu ang taong pumatay kay Lingyun ng 2 suntok ilang araw na ang nakalipas? Biglang naalala ni Zulan. Nagmamadali siyang sumigaw, tumigil ka, bumalik ka kaagad. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang golden fist ni Qingyu ay dumiretso na sa kanyang ulo. Chapter 1345, siya ang ultimate dance. Isa. Tinira ng Golden Fist ang lahat ng mga depensa, at ang kanyang mga spell ay nabasag sa sandaling sila ay magkadikit. Ito ay isang kamao na maaaring pumatay kay Lingyun, pabayaan ang binatang ito sa harap niya. Gotcha! Sa isang malutong na tunog, ang kanyang ulo ay sumabog, at maging ang kanyang primordial spirit ay sumabog. Bumagsak ang bangkay sa lupa na may malakas na bang. Ang mga tao sa paligid ay natakot, at ang kanilang mga mukha ay namumula. Anong klaseng suntok ito? Wala man lang siyang lakas para lumaban. Ang mga tao sa paligid ni Zulan ay may sobrang pangit na mga ekspresyon. Gusto sana nilang asarin ang magkapatid na Wen, ngunit hindi nila inaasahan ang magiging resulta. Gusto mo pa bang sumama? Lumapit si Qingyu at diniinan si Zulan. Ang ekspresyon ni Zulan ay sobrang pangit. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay naging imposible para sa kanya na ibaba ang kanyang ulo. Gayunpaman, ang takot ay nagpabiye sa kanya ng kanyang pagpapahalaga sa sarili sa sandaling iyon. Kaya ito ang kapwa dawis na si Qingyu. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo. Ito ay dahil mahina ang paningin ko, itinakip ni Zulan ang kanyang mga kamay at sinabi. Tinaas ni Qingyu ang kanyang kilay at nginisyan. Kilala mo ako. Ang balita ng pagpatay ni Brother Qin kay Lingyun ay kumalat sa buong katimugang lalawigan, muling itinaas ni Zulan ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ng paalala ni Zulan, nag-react din ang mga tao sa paligid niya. Ads by Pop Future. Ang binatang ito ang pumatay kay Lingyun ng 2 suntok. Maging si Lingyun ay hindi nakayanan ang 2 suntok, pabayaan ang mga ito. So, it's Brother Qin. I've heard a lot about you. Pinati din siya ng iba. Malamig na sinabi ni Qingyu, bilasan mo at magwala. Pinabalaan kita, mas mabuting hindi ka na pumunta rito at umaktong parang BTCH. Kung hindi, kailangan mong tanggapin ang kahihinatnan. Oo. Ang mga taong ito ay hindi na nang ahas na magsalita pa at tumalikod na para tumakbo. Pagkatapos nilang tumakbo sa malayo, tuwang-tuwang niyakap ni na Wenda at Wen-er si Qingyu. Damn it, Qingyu! Binigyan mo kami ng maraming mukha. Magaling. Nag-thumbs up silang dalawa kay Qingyu, puno ng pananabik ang kanilang mga mukha. Bahagyang nagbibiro at kalahating seryosong sinabi ni Qingyu, nakita mo, may mga bagay pa rin na dapat nakasalalay sa iyong sarili, tama. Kahit si Senior Wen ay walang magagawa tungkol dito. Ikinaway ni Wenda ang kanyang kamay at sinabing, wala lang ito. Paminsan-minsan lang. Tama na. Tumango rin si Wen-er. Nang makita ito, isang mapait na tawa lang ang nailabas ni Qingyu. Tila ang dalawang kaisipang ito ng magkapatid ay malalim na ang nakatanim at hindi na madaling magbago. Tere na at humanga sa mga bulaklak. Hinayla ni Big Wen si Qingyu at sinabing, Ads by Pop Future. Dapat sabihin na ang party na ito ng pagpapahalaga sa bulaklak ay puno ng mga kagandahan, at ang bawat isa sa kanila ay napakaganda. Samantala, sina Big Wen at Wen-er ay parang pangalawang henerasyon ng mayayaman sa ordinaryong mundo. Masasabing madali silang nakakakuha ng mga babae. Si Qingyu ay hindi interesado dito. Ang kanyang mga mata ay patuloy na tumitingin sa paligid, na parang may hinahanap. Hindi ba't sinabi ko na darating si Juwo? Bakit wala pa siya? Pulong ni Qingyu sa kanyang puso. Si Juwo ay isang sikat na figure sa South Province. Isa siya sa mga taong nakatayo sa tuktok. Siya ay dapat na isang natatanging babae. Hoy, hinaharangan mo ako. Umalis ka nga.
Sa sandaling ito, isang napakabata na boses ang nagmula sa likuran ni Chinyu. Paglingon niya, nakita niya ang isang maliit na loli na mukhang 15 o 16 na taong gulang lamang na matamang nakatitig kay Chinyu. Sumulyap si Chinyu sa kanya at ngumiti. Little friend, parang hindi naman kita na block diba? Kalokohan. Lumapit ka dito, gusto kitang sakyan at hanggan ang mga bulaklak. Nakaawang ang tingin ng munting loli. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, munting kaibigan, hindi ito mangyayari. Kailangan mong maging magalang, unawain. Say something niece, maaaring yakapin ka ni kuya at hanggan ang mga bulaklak. Hug me. Gumuso ang munting loli. Sabi ko gusto kitang sakyan. Naiintindihan mo ba? Iniangat ni Chinyu ang kanyang manggas at sinabing, kung patuloy kang magiging bastos, tuturuan kita ng leksyon. Turuan mo ako ng leksyon. Tuturuan kita ng leksyon. Biglang naglaho ang figure ng munting loli na parang nawala sa kalawakan. Ads by Pop Future. Bago pa makapag-react si Chinyu, naupo na siya sa balikat ni Chinyu. Mas maganda ang tanawin sa ganitong paraan, sabi ng munting loli sa sarili. Hindi mapigilan ni Chinyu na lihim na mabigla. Talagang nakakatakot ang ganoong bilis. Ang kaganapan sa panunood ng bulaklak ay talagang puno ng mga nakatagong dragon at crouching tigers, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Gayunpaman, ayaw ni Chinyu na ibaba ang kanyang sarili sa antas ng isang bata, kaya ngumiti siya at sinabing, kontento ka na ba? Sumimangot ang maliit na loli at sinabing, satisfied my ass. Ang iyong balikat ay hindi komportable sa lahat. Ito ay puno ng mga buto, at ang aking puwit ay sumasakit. Iniuutos ko sa iyo na mabilis na kumain ng mas mataba at maging aking eksklusibong una ng karne. Hindi alam ni Chinyu kung matatawa o maiiyak kapag narinig niya iyon. Ikaw little brat, ayos lang kung tumakbo ka sa ibang tao nang walang pahintulot nila, ngunit ngayon ay maglakas loob kang hamakin ako. Nagkunwaring galit si Chinyu at sinabi. Pinandilatan ng little loli si Chinyu at sinabing, tumahimik ka at huwag mo akong ipagpaliban sa pagpapahalaga sa mga bulaklak. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang manggas at sinabing, kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, medyo mayabang ka. Chinyu? Anong ginagawa mo dito? Sa sandaling ito, sina Wenda at Wen-er ay tumakbo. Itinuro ni Chinyu ang little loli sa kanyang balikat at sinabing, gusto kong turuan ng leksyon ang batang ito. Huwag mo akong pigilan. Tumingin si Wenda sa balikat ni Chinyu, ngunit ang kanyang ekspresyon ay biglang naging kakaiba. Maria, Tita Juwo, kailan ka dumating? Bakit hindi mo kami ipinaalam? Nahihiyang tumawa si Wenda. Tama na, tama na. Mabuti na rin na maghanda tayo ng handaan o kung ano man. Tumango rin si Wen-er. Natigilan si Chinyu. Juwo. Ang munting loli sa kanyang balikat ay ang sikat na Juwo. Kabanata 1346, ang kakaibang swan dance 1. Natigilan si Chinyu. Nandyan si Wen Wenzi, na puno ng mga pagmumura, at ang sikat na loli swan dance, na hindi pa naririnig. Kaya pala kayong dalawa. Napatingin si swan dance kina Wenda at Wen-er. Nasaan ang lolo mo? Nagmamadaling sinabi ni Wenda, babalik ang aking lolo pagkalipas ng isang araw o dalawa. Oh, bibisitahin ko ang lolo mo sa ibang araw, sabi ni Juwo. Okay. Maghahanda tayo ng masarap na pagkain mamaya. Tinapit ni Big Wen ang kanyang dibdib at sinabing. Kinaway-kaway ni Juwo ang kanyang kamay at naiinip na sinabi, okay, okay. Huwag mo akong ipagpaliban sa pagpapahalaga sa mga bulaklak. Pagkatapos, umupo siya sa balikat ni Chinyu at nagsimulang masayang pahalagahan ang mga bulaklak. Tuyong umubo si Chinyu at medyo alangan na sinabi, ikaw ba ang sikat na Juwo? Hindi ito katulad ng naisip ko. Manahimik ka. Galit na sabi ni Juwo, kung ipagpaliban mo ulit ako sa paghanga sa mga bulaklak, puputukan ko yung bibig mo. Hindi alam ni Chinyu kung tatawa o iiyak sandali. Kahit na si Juwo ay isang top-notch expert, sa ilang kadahilanan, hindi maramdaman ni Chinyu ang ganoong uri ng pagpipitagan sa kanyang puso. Ads by Pop Future. Marahil ay dahil sa kanyang kakaibang imahe kaya nahirapan si Chinyu na iugnay siya sa isang eksperto.
Si Wendoan, na nasa gilid, ay patuloy na komandat kay Chinyu, na para bang natatakot siya na baka masaktan ni Chinyu si Juwo. Umupo si Juwo sa balikat ni Chinyu at sinundan si Chinyu at ang iba pa upang humanga sa mga bulaklak. Pagkaraan ng halos 2 oras, humikab si Juwo at sinabing, "Pagod na ako. Dapat na akong bumalik. Tita Juwo, manatili sa aming lugar." Nagboluntaryo si Wenda. Okay. Hindi tumanggi si Juwo at direktang sumang-ayon. Kaya naman, umupo si Juwo sa balikat ni Chinyu at sumugod sa pamilya Wen. Pagkatapos bumalik sa pamilya Wen, tumalon si Juwo sa balikat ni Chinyu. "Masyado kang walang kakayahan bilang isang meat cushion. Pilasan mo at tumaba ka." Si Juwo ay parang isang maliit na nasa hustong gulang. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, "Sapat na para hayaan kang maupo. Marami kang problema." Nang marinig ito, naging berde ang mukha ni Master Wen at Master Wen. Patuloy silang komandat kay Chinyu, na humihiling sa kanya na magsabi ng kaunti. Gayunpaman, hindi pinansin ni Chinyu sina Wenda at Wen-er. Nag-squat siya, tinitigan si Juwo at sinabing, "Hoy, ang tagal na kitang karga. May benefits ka ba?" "Mga benepisyo. Karangalan mo na bigyan ako ng meat cushion, pero naglakas loob ka pa ring humingi ng mga benepisyo." Umirap si Juwo at sinabing. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu at sinabing, "Kung sino ang gustong umupo sa iyong meat cushion, maaari kang makahanap ng isa pa." Ads by Pop Future. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Chinyu at aalis na sana. "There ka." Sa sandaling ito, biglang iniunat ni Juwo ang kanyang maliit na kamay, at isang malaking puwersa ng pagsipsip ang agad na hinaila pabalik si Chinyu. Hindi napigilan ni Chinyu ang huminga ng malamig. Napakalakas ng puwersang ito, at wala siyang kakayahan na lumaban. "Anak, naniniwala ka ba na hindi ko babuliin ang mga binti mo?" Inilabas ni Juwo ang kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko habang sinasabi niya. Gumuso si Chinyu at sinabing, "Ako, si Chin Yuning, ay hindi susuko kahit mamatay ako. Halika. Okay, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite." Itinaas ni Juwo ang kanyang maliit na kamay at sinampal ang guya ni Chinyu. "Tita Juwo, huwag." Agad na nabalisa sina Wenda at Wen-er. Sa kabilang banda, itinikom ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at hindi umimik kahit medyo kinakabahan siya. Ang maliit na kamay na iyon ay huminto sa kalahating sentimetro sa harap ng guya ni Chinyu. "Munting meat cushion, hindi ka ba talaga natatakot kay death?" Tinitigan siya ni Juwo at gulat na sinabi. Gumuso si Chinyu at nagsabi, "Sino ang hindi pa namatay mula noong sinaunang panahon? Hindi ako natatakot. Ikaw na maliit na una ng karne, kawili-wili ka," nakangiting sabi ni Juwo. Pumangon si Chinyu mula sa lupa at sinabing, "Ikaw Little Loli ay kawili-wili din." "Sino si Little Loli? Sa edad kong ito, hindi na masyado para sa iyo na tawagin akong lola." Pilit na sabi ni Juwo habang nasa bewang ang mga kamay. Kinawian ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, "Ayokong makipag-usap sa iyo nang walang kaparirikon. Matutulog na ako." Ads by Pop Future. Hindi kita pakakawalan. Muling inabot ni Juwo ang kanyang palad at direktang tinatakan ang espasyo sa harap ni Chinyu. Nagkunwaring galit si Chinyu at nagsabi, "Ano ang gusto mong gawin? Para maging meat cushion ko, naiintindihan mo ba?" Kinuweway ni Juwo ang kanyang maliit na kamay at sinabing, "Ang ganda. Humanap ka ng iba, humanap ka ng may laman," ngumuso si Chinyu. Napakamot ng buhok si Juwo at naiinip na sinabi, Okay, anong gusto mo, sabihin mo na." Lumiwanag ang mga mata ni Chinyu at nakangiting sinabi, "Talaga? Pilasan mo, sabihin mo bago magbago ang isip ko." Sambat ni Juwo. Gumisi si Chinyu at sinabing, "Gusto ko ng life chi. Gusto ko ng malaking halaga ng life chi." Life chi. Natigilan si Juwo. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Para saan ba ang gusto mo?" Ito ay kapaki-pakinabang. "Huwag magtanong," pag-ungol ni Chinyu. Nag-isip sandali si Juwo at sinabing, "Sige, tutulungan kitang magtanong mamaya." "Maraming salamat." Mabilis na ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabi,
Kumislap ang katawan ni Juwo at muling umupo sa balikat ni Chinyu. Tinapot niya ang balikat ni Chinyu at sinabing, kakaiba talaga ang balikat mo. Napakahirap na parang bato. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, kung gayon, bakit nakaupo ka pa rin? Buong pagmamalaking sinabi ni Juwo, marami akong karne sa puwitan. Hindi ako natatakot. Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig at natahimik sandali. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero simula nang sumama siya kay Wendoan, parang hindi na normal ang mga taong nakilala niya. Ang bilis ng pagbabago ng kakaibang sayaw na ito sa kanyang ekspresyon ay napakabilis. Isang segundo, labis siyang nalungkot, at sa sumunod na segundo, humagalpak siya ng tawa. Siya ay talagang barumbado. At sa hindi malamang dahilan, pinilit niyang umupo sa balikat ni Chinyu. Kabanata 1347, Wen Wanye. Nanatili si Chinyu sa pamilya Wen sa mga susunod na araw. Tinamahan niya si Juwo na mag-shopping buong araw, at talagang naging unan niya ito. Ngunit si Juwo ay mukhang napakabata, tulad ng isang bata, kaya hindi naramdaman ni Chinyu ang labis na psikolohikal na presyon. 3 araw na sunod-sunod. Sa ika-4 na araw, sa wakas ay bumalik si Wen Wanye, na hindi nagpakita, mula sa labas. Damn it! I'm actually late. Nagmura si Wen Wanli pagkapasok niya sa pinto. Nakangiti sina Wenda at Wen-er at buong pagmamalaki na sinabi, Lolo, napagkasundoan namin na ang mga huling bumalik ay kailangang magbigay ng 1,000,000 spirit coin sa kabilang partido. With that, the two made the gesture of counting money. Damn it! Pagmumura ni Wen Wanli. Bagamat ayaw niya, ibinigay pa rin niya ang 2,100,000 spirit coins. Sa sandaling ito, pumasok sina Chinyu at Juwo mula sa labas. Pagkapasok nila, sumigaw si Juwo, matandang Wen. Natigilan si Wen Wanye at nagmamadaling lumingon kay Juwo. Pinago niya ang kanyang ekspresyon at nakangiting sinabi, si Juwo. Bakit ka nandito? Ads by Pop Future. Tumalon si Juwo mula sa balikat ni Chinyu. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, bakit hindi ako makapunta? Hindi mo ba ako malugod? Siyempre hindi. Namimiss kita araw at gabi, sabi ni Wen Wanyon na may kaunting pagdududa. Nang marinig ito, biglang tumalon si Juwo at hinawakan ang balbas ni Wen Wanyon. Si Wen Wanyon ay isang napakalaking matandang lalaki, higit sa 2 metro ang taas. At ang Juwo ay halos 1.4 metro o 1.5 metro lamang. Nang tumalon siya at hinawakan ang balbas ni Wen Wanyon, halos makaswing siya sa swing. Kung mismo ako, bakit hindi ka pumunta sa Mount Waning para hanapin ako? Tanong ni Juwo habang hinihila ang balbas ni Wen Wanye. Ayo, bilasan mo at bitawan mo. Tinapin ni Wen Wanye ang kanyang balbas. Mukha siyang sobrang masakit. Hindi ko bibitawan. Gumuso si Juwo. Napatulala si Chinyu. Ang dalawang walang katulad na powerhouse na ito ay talagang nakangiti na parang dalawang bata. Ganap nilang binaligtad ang imahe ng mga powerhouse sa puso ni Chinyu. Bilasan mo at lumabas. Hinayla ni Wenda si Chinyu at malungkot na naglakad palabas. Ang taong pinakaayaw makita ng lolo ko ay si Juwo. Tinapik ni Wenda ang kanyang dibdib at sinabing, Oo. Tumango rin si Wen-er at sinabi. Napangiti si Chinyu at sinabing, mukhang pamilyar na pamilyar ang lolo mo at si Juwo. Ads by Pop Future. Siyempre, matagal na tayong magkaibigan. Kinawian ni Wenda ang kanyang kamay at sinabing. Biglang naintindihan ni Chinyu. Hindi nakapagtataka na ang sekta ng Heavenly Cloud ay hindi gustong masaktan si Wen Wanli. Kung magsanib puwersa sina Juwo at Wen Wanli, maaaring walang magawa ang Heavenly Cloud sect tungkol dito. Si Chinyu, Wenda, at ang iba pa ay umiinom sa manor. Gabi na lang sila tinawag ni Wen Wanli sa restaurant. Napuno na ng mga delicacy ang mahabang mesa sa restaurant. Si Wen Wanli ay nakaupo sa gilid na may malungkot na ekspresyon. Dama po ang kanyang tingin kay Chinyu at malamig siyang nagtanong, ikaw ba ang Chinyu na pumatay kay Lingyon? Agad na kinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, pagbati, Senior Wen. Tumango si Wen Wanli bilang paghanga at sinabing, hindi masama, medyo may kakayahan ka.
Nabalitaan ko na pinatay mo si Ling Yun sa harap ng unang elder. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, oo, dahil din dito kaya desperadong hinahanap ako ng Heavenly Cloud Sect. Ano? Ano bang dapat katakutin? Ungol ni Juwo habang naglalagay ng pagkain sa kanyang bibig. Ikaw ang aking meat cushion. Ang Heavenly Cloud Sect ay hindi mangangahas na gumawa ng anuman sa iyo. Bahagyang tumango din si Wen Wanli at sinabing, hanggat kasama kita, hindi dapat pumunta ang Heavenly Cloud Sect na naghahanap ng gulo. Kinilala ni Chinyu at sinabi, kung gayon, maraming salamat, Senior. Pinalaki muli ni Wen Wanli si Chinyu at pagkatapos ay nagtanong, walang espiritual na kapangyarihan. Lumpo na katawan. Ads by Pop Future. Hindi. Nalasan ako ng Twilight Chi, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Sa sandaling sinabi niya ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Wen Wanli, ngunit ito ay tumagal lamang ng ilang sandali. So, hindi mo magagamit ang iyong espiritual na kapangyarihan dahil sa Twilight Chi. Walang ekspresyong sabi ni Wen Wanli. Mukha siyang kalmado sa kalalabasan, pero sa puso niya, tuwang-tuwa siya. Tumango si Chinyu at sinabing, ngunit ang aking Twilight Chi poison ay iba sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos, sinabi ni Chinyu kay Wen Wanli ng detalyado ang nangyari. Si Wen Wanli ay kalmado sa panlabas, ngunit sa kanyang puso, nakapagdesisyon na siya. Sa buong pamilya ni Wen, dalawa lang ang apo ni Wen Wanli, at wala man lang siyang personal na disipulo. At ang dalawang apo na ito ay hindi interesado sa paglilinang. Iniisip lang ni Wen Wanji kung kanino niya ipapasa ang kanyang manta. Hindi ba si Chinyu ang nasa harap niya ang pinakamagandang pagpipilian? Sige, kain na tayo. Walang ekspresyong sabi ni Wen Wanji. Pagkatapos kumain, pinunasan ni Wen Wanji ang kanyang bibig at tumayo. Chinyu, samahan mo akong mamasyal. Okay. Hindi masyadong nag-isip si Chinyu. May ilang tanong lang siya na gusto niyang itanong, kaya sinundan niya si Wen Wanji palabas. Naglakad silang dalawa sa manor ng pamilya Wen. Nagtanong si Wen Wanji, Chinyu, ano ang tingin mo sa dalawa kong apo? Saglit na nag-isip si Chinyu at sinabing, bagaman mukhang hindi disente sina Wenda at Wen-er, medyo mabait sila. Sa tingin ko ay magaling sila. Umubo si Wen Wanji at sinabi, hindi dapat tingnan ng mga ordinaryong magsasaka ang mga ganoong tao. Napangiti si Chinyu at sinabing, sa palagay ko ay hindi. Lahat ay gumagawa ng iba't ibang mga pagpipilian. Walang paraan upang sabihin kung sino ang tama at kung sino ang mali. Lalong naging masaya si Wen Wanji sa narinig niya. Ang kanyang puso ay namumulaklak sa tuwa. Bigla siyang huminto at tumingin kay Chinyu na may seryosong mukha. Chinyu, handa ka bang kunin ako bilang iyong Panginoon? Sabi ni Wen Wanji na may seryosong mukha. Kabanata 1348, Pagkilala sa isang master. Natigilan si Chinyu. Hindi sanay si Chinyu sa biglang pagseryoso ni Wen Wanyon. Umubo siya at sinabing, Senior, are you seryoso? Inilagay ni Wen Wanyon ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing may seryosong ekspresyon, ako, si Wen Wanyon, hindi kailanman nagbibiro. Napakamot ng ulo si Chinyu at hindi alam kung paano sasagot. Bagamat si Wen Wenzi ay puno ng mga pagmumura, ang kanyang personalidad ay medyo katulad ng kina Wenda at Wen-er. Bukod dito, sa kanyang paglilinang, isa siya sa mga nangungunang tao sa buong South Province. Tunay na isang magandang pagpipilian ang magkaroon siya bilang isang master. Nang makita ni Wen Wenzi na hindi nagsasalita si Chinyu, naisip niya na medyo nag-aalala si Chinyu. Paliwanag niya, nakita mo na rin ang pamilya namin ni Wen. Sa ngayon, sina Wenda at Wen-er na lang ang natitira. Pero, silang dalawa ay ayaw mag-cultivate, at hindi rin maganda ang talent nila. At saka, dapat malinawan mo rin ang mga personalidad nila. Natural silang magaling mag-provoke ng iba. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tila may naintindihan si Chinyu. Okay lang kung buhay pa ako ngayon. Walang maglalakas loob na saktan sila, pero paano kung mamatay ako? Sabi ni Wen Wanye sa malalim na boses. Ads by Pop Future.
Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, Senior, maaaring hindi masyadong maganda ang mga salita ko, ngunit mukhang hindi na kailangan ang iyong pag-aalala. Sa iyong lakas at talento, natatakot ako na ang iyong buhay ay mas mahaba kaysa kina Wenda at Wen-er. Napakababa ng kaharian ni Wenda Wen-er, kaya natural na hindi maihahambing ang kanyang buhay sa isang nangungunang eksperto tulad ni Wenwan. Napabuntong hininga si Wenwan at sinabing, sa normal na mga pangyayari, ganoon talaga, ngunit may pakiramdam ako na isang araw ay mamamatay ako sa labanan. Bukod dito, ang malaking pamilyang Wen ay talagang nangangailangan ng magmamana nito. Hindi ko nais na ang pamilyang Wen ay matapos sa aking henerasyon. Palagi akong umaasa na makakahanap sila ng isang batang babae mula sa isang malaking aristokratikong pamilya at makapagsilang ng isang natatanging inapo. Nanatiling tahimik si Chinyu. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay talagang naiintindihan. Walang sino man ang magnanais na patuloy na bumaba ang kanilang pamilya, lalo na ang isang nangungunang eksperto tulad ni Wen Wanyi. Ang makapaglinang sa gayong larangan ay hindi na isang bagay na maaaring magawa sa pamamagitan ng pagsusumikap. Ito ay higit na nakadepende sa talento ng isang tao. Hindi alam kung gaano karaming mga tao ang natigil sa isang tiyak na kaharian sa buong buhay. Sige, willing ako. Hindi na ito inisip ni Chinyu. Para sa kanya, ang bagay na ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa nakakapinsala. Bukod dito, kung matutulungan niya sila, handa rin si Chinyu, kaya wala siyang dahilan para tumanggi. Ads by Pop Future. Tumango si Wenwan Lee at sinabing, sige, simula ngayon, ituturo ko sa iyo ang ultimate arts ng My Wen family, pati na rin ang mga yaman na kinokolekta ko. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, Senior Wen, sa palagay ko, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hanapin ang chi ng buhay. Kung hindi, hindi ako makakapag-cultivate. Natahimik sandali si Wen Wanyi bago siya pumayag, sige, magkakaroon ng napakaraming sekta na pagtitipon sa dayo sa loob ng ilang araw. Sa oras na iyon, mag-iisip ako ng paraan para mahanap ang item na ito para sa iyo. Salamat, Senior. Oh, hindi, Master. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay. Pagkatapos nilang mag-chat, hindi na nagsalita pa si Wen Wanyi. Wala siyang masyadong kahilingan para kay Chinyu. Hanggat nakakuha siya ng pangako mula kay Chinyu, sapat na iyon. Pagkabalik, nagmamadaling lumapit sina Wenda at Wen-er. Hinailan ng dalawa si Chinyu at Bamulong, ano ang sinabi sa iyo ng lolo ko? Ngumiti si Chinyu at sinabi, gusto niya akong maging disipulo niya. Natigilan si Wenda at nagmamadaling sinabi, maging disipulo ka niya. Chinyu? Hindi ka papayag, di ba? Oo, pumayag ako. Ano ang problema? Tanong ni Chinyu na nagtataka. Nang marinig ito ni Wenda, hindi niya maiwasang magbigay ng thumbs up kay Chinyu. Kuya, hinahangaan kita. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang maging alagad ng aking lolo. Ang ginawa mo ay hindi gawain ng tao. Sabi ni Wenda na may lungkot sa mukha. Tama, tama. Dati, maraming naging alagad ng lolo ko pagkatapos marinig ang balita. Sa huli, nagtakbuhan silang lahat. Tumango din si Wen-er at sinabing. Hindi nag-alala si Chinyu sa problemang ito. Siya ay nanggaling sa wala at nakaranas ng hindi mabilang na pahirap. Wala sa kanya ang lahat ng sakit. Higit pa rito, ang kasalukuyang Chinyu ay hindi kayang mag-cultivate. Kahit si Wen Wanji ay walang magawa sa kanya. Ang magagawa niya ay hanapin ang puwersa ng buhay para kay Chinyu sa lalong madaling panahon. Kuya, mag-ingat ka. Tumingin si Wen-er kay Chinyu na may nakakaawang ekspresyon. Napangiti si Chinyu ngunit walang sinabi. Sa tulong ni Wen Wanji, magiging mas madaling mahanap ang life force. Sa kabilang side, nagmamadaling bumalik si Old Wang sa sekta ng Heavenly Cloud. Lumuhad siya sa harap ng unang elder at sinabi sa kanya ang nangyari. Wenwan Lee. Bakit niya ito pakialam? Sabi ng Great Elder na may madilim na mukha. Mapait na ngumiti si Old Wang at sinabing, dahil lahat ito sa kanyang dalawang apo. Hindi ko alam kung anong klaseng swerte si Chinyu para maging kaibigan ng Wen brothers. Malamig ang mukha ng dakilang elder at hindi siya umimik ng matagal.
Masyadong mataas ang tingin nitong si Wen Wanli sa kanyang sarili. Madilim ang mukha ng dakilang elder. Bigyan mo siya ng mukha. Sa tingin mo ba ay natatakot sa kanya ang ating Heavenly Cloud Sect? Mabilis na tumango si Old Wang. Tama. Kahit gaano pa siya kalakas, isa lang siyang tao. Paano siya may kukumpara sa our Heavenly Cloud Sect? Malamig na sinabi ng dakilang elder, pinatay ni Qin Yu si Ling Yun. Ang paghihiganti na ito ay dapat ipaghiganti. Kung hindi, saan mapupunta ang mukha ng ating Heavenly Cloud Sect? Kahit na siya, si Wen Wanji, ay lumitaw, makakalimutan niyang itigil ang bagay na ito. Mabilis na sinabi ni Old Wang, dakilang elder, dapat mong iulat ang bagay na ito sa Sect Master. Kabanata 1349, kilala mo ba ang tagabantay ng landas? Tinulyapan ng dakilang elder si Old Wang at malamig na sinabi, kailangan ko bang turuan mo ako kung paano gawin ito? Isang bakas ng gulat ang sumilay sa mukha ni Old Wang, at nagmamadaling sinabi niya, Great Elder, mali ang pagkakaintindi mo. Paano ako maglalakas loob na ituro ang mga daliri sa harap mo? Bahagyang ngumuso ang dakilang elder at hindi na nagsalita pa. Agad siyang tumayo at lumabas ng tahanan ng elder, patungo sa silid ng Sect Master. Naglakad siya hanggang sa kailaliman ng makalangit na sekta ng ulap. May isang mataas na bundok dito na tinatawag na Heavenly Cloud Mountain. Tinasabing ang Heavenly Cloud Sect ay nakuha ang pangalan mula sa bundok na ito. Ang Heavenly Cloud Mountain din ang kinaroroonan ng Sect Master. Kadalasan, ginugugol niya ang halos lahat ng oras niya dito sa pag-unawa sa Dao. Ang lugar na ito ay napuno ng makapal na ulap, at ito ay parang isang fairyland. Nakaupo ang Sect Master sa ilalim ng puno. Sinasabi na ang punong ito ay isang banal na puno. Noon, maraming nangungunang eksperto ang nakamit ang Dao sa ilalim ng punong ito. Itinabi ng unang matanda ang mga ulap at lumakad. Sa sandaling dumating siya, napagtanto niyang nandito rin si Kuya Bai. Sumimangot ang unang elder at nagtanong, anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Elder Bai at ikinulong ang kanyang mga kamay. Greetings, First Elder. May importante akong i-report sa Sect Master. Isang bagay na mahalaga. Ano kaya na mayroon kang mahalagang iuulat? Bamantong hininga ang unang matanda. Ads by Pop Future. Puno ng ngiti ang mukha ni Elder Bai, ngunit sa kanyang puso, binati na niya ang lahat ng 18 henerasyon ng mga ninuno ng unang elder. Malamig na sinabi ng unang elder, may importante akong iuulat sa Sect Master. Maaari ka nang umalis. Ang orihinal na hindi nasisiyahang nakatatandang Bai ay hindi nakikinig sa mga salita ng unang elder sa sandaling ito. Pumalaklak siya at sinabing, I'm sorry, First Elder. May sasabihin din ako. Sinabi ko sa iyo na mag-scrum. Hindi mo ba naiintindihan? Sabi ng unang elder na may malungkot na mukha. Sabi ni Elder Bai na may mahinang ngiti, unang elder, hindi ka ba masyadong nagmamayabang? Nililigawan mo si kamatayan. Tama na. Nang kumilos na ang unang elder, ang boses ng Sect Master ay nanggaling sa hindi kalayuan. Ang kanyang figure ay dahan-daang lumabas mula sa hamog na parang isang walang kamatayan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Hindi kami tagalabas, sabi ng Sect Master sa malalim na boses. Dahil sinabi na ito ng Sect Master, ang unang elder ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sinabing, oo, Sect Master. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ng unang matanda kung ano ang nangyari. Kahit na si Wen Wanji ay may kaunting kakayahan, hindi ba't sobra na siya? Sabi ng unang elder sa malamig na boses. Ads by Pop Future. Maraming taon na ang nakalipas mula nang may nang-ahas na manghimasok sa mga usapin ng ating makalangit na sekta. Matapos marinig ito ng Sect Master, umiling siya. Hindi mahipo si Wen Wanyi, walang pakialam na sabi ng Sect Master. Sumimangot ang unang elder at sinabing, bakit? Natatakot ba sa kanya ang ating sektang ulap sa langit? Sumulyap sa kanya ang Sect Master at sinabing, ang isang Wen Wanyi ay talagang walang kabuluhan, ngunit si Wen Wanyi ay isang prangka na tao at nagkaroon ng maraming matalik na kaibigan, kabilang ang natatanging sayaw ng Huaning Mountain. Kapag nahawakan na natin si Wen Wanyon, tiyak na tutulungan nila tayo.
Kapag dumating ang panahon na iyon, magiging mahirap. Natatanging sayaw ng Mount Wanning. Ang baliw na babae na iyon. Sumimangot ang unang elder, at ang kanyang mukha ay hindi masyadong maganda. Makikitang parang mas natakot sila sa kakaibang sayaw. Inilagay ng sect master ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, tama, kaya hindi natin mahawakan si Wenwan yun. Pagpapahintulutan ba natin ang kanyang kawalang galang? At ang Chinyu na iyon, siya, hindi napigilan ng dakilang elder na magngalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Bumantong hininga ang sect master at sinabing, kailangang harapin ang mga bagay-bagay. At least, kailangang may paliwanag. Siyempre, kung talagang hindi kayang mag-cultivate ang Chinyu na iyon dahil sa Twilight Chi Poison, makakabawi siya para kay Ling yun. Nanatiling tahimik ang dakilang elder. Bagamat hindi siya nasisiyahan, naunawaan niya ang intensyon ng sect master. Natakot si Elder Bai nang marinig niya ang mga salitang ito. Kapag nalason si Chinyu ng Twilight Chi, tiyak na itutulak siya palabas bilang paliwanag sa labas ng mundo. Hindi, kailangan kong kumilos kaagad, nagngangalit si Kuya Bai. Ads by Pop Future. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para patindihin ang hidwaan ng dalawa. Tuldok. Sa sandaling ito, si Chinyu ay nananatili sa pamilya Wen, naghihintay para sa napakaraming sekta na pagtitipon. Kahit na ang geographical na lokasyon ng Dayu ay hindi ang sentro ng South Province, maraming sikat na kaganapan ang gaganapin sa Dayu. Walang ibang dahilan maliban na marahil ito ay isang lugar para sa mga natatanging tao. Noon, may isang mahusay na magsasaka sa yugto ng kapigatian na lumabas sa Dayu. At ang kanyang pangalan ay Dayu. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang lahat para kumain at uminom. Kasama sina Wenda at Wen-er, pati na rin si Juwo, ang tatlong clown na ito, walang kulang sa kagalakan sa hapunan. Si Chinyu, sa kabilang banda, ay puno ng pag-aalala at tila may gustong sabihin. Pagkatapos kumain, dumighay sina Wenda at Wen-er at sinabing, lalabas tayong dalawa. May batang babae na nagyaya sa amin na maglaro. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tinanong ni Wenda si Chinyu, pupunta ka ba? Umiling si Chinyu at sinabing, hindi ako pupunta. TSK. Ikinaway ni Wenda ang kanyang kamay at tumalikod para iwan ang pamilya Wen. Pagkaalis nila, tumingin si Chinyu kay Wen Wenzi at sinabing, Guro, may itatanong ako sa iyo. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, sabihin mo lang, casual na sabi ni Wen Wenzi. Si Juwo, na nasa gilid, ay nanlaki ang kanyang mga mata at sinabing, ikaw na maliit na unan ng karne, bakit hindi mo ako tanungin? Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, huwag sumabad kapag nag-uusap ang mga matatanda. Little meat cushion, how dare you? Si Juwo ay nagbusangot sa kanyang mga pisngi at galit na sambat. Hindi siya pinansin ni Chinyu at tumingin kay Wen Wanyi, sinabing, Guro, kilala mo ba ang tagabantay ng landas? At ang pamilyang yan ng Central Province. Kabanata 1350, ang alamat ng tagapangalaga. The Guardian. Sumimangot si Wen Wanfo. Ang tinutukoy mo ba ay ang tagapag-alaga ng kayamanan? Hindi. Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabing, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa iyo. Anyway, tinatawag siya ng mga tao na tagapag-alaga ng Dao. Marahil ay nagsasalita ka tungkol sa tagapag-alaga ng isang partikular na rehiyon, biglang sabi ni Juwo. Natigilan si Chinyu. Nagtataka siyang tumingin kay Juwo at sinabing, alam mo talaga ang tungkol dito. Buong pagmamalaking sinabi ni Juwo, paano ito? Ikaw Little Meat Cushion, alam mo na ba ang kakayahan ko ngayon? Screw mo? Bilasan mo at sabihin mo, udyok ni Chinyu. Hindi masyadong kalokohan ang sinabi ni Juwo. Hinawakan niya ang kanyang baba at sinabing, narinig ko lang ang mga alingaw-ngaw tungkol sa tagapag-alaga ng Dao, ngunit hindi ko pa ito nakita. Sinasabi na karamihan sa mga tagapag-alaga ng Dao ay napakalakas at kayang protektahan ang mga tao sa mabituing kalangitan upang maiwasan ang isang tao na masira ang Dao. Siyempre, lahat ito ay mga alamat. Hindi tiyak kung mayroong sino mang tagapag-alaga ng Dao o wala. Talagang meron. Sabi ni Chinyu.
Inilibot ni Juwo ang kanyang mga mata kay Chinyu at sinabing, "Ikaw little brat, ano ang alam mo?" Wala sa mood si Chinyu na makipagbiruan sa kanya. Sa halip, nag-aalala siyang nagtanong, paano ako magiging Dao Guardian? Saglit na nag-isip si Juwo at sinabing, ayon sa mga sabi-sabi, isang Dao Protector lang ang mapipili. Sa madaling salita, lahat ng Dao Protector ay nakatadhana sa pagsilang. Ads by Pop Future. Pinili. Lalong sumimangot si Chinyu. Sino ang napili? Ito ba ay ang Heavenly Dao? Sinasabi na karamihan sa mga tagapagtanggol ng Dao ay namumuhay sa isang napakasakit na buhay. Mula sa pagsilang, sila ay itinapon sa cycle ng reincarnation upang linangin at magdusa ng husto, sabi ni Juwo. Dahil sa kanilang pagkakakilanlan, karamihan sa kanila ay mamumuhay ng malungkot. Nang marinig ang kanyang mga salita, nakaramdam si Chinyu ng labis na hindi komportable. Sa madaling salita, mula nang ipanganak ang kanyang ama, siya ay itinapon sa cycle ng reinkarnasyon upang makaranas ng mapait na paglilinang upang makakuha ng isang nangungunang pagtatanim. Dati, palaging nararamdaman ni Chinyu na siya ay labis na nagkasala. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Chinyu na ang pagdurusa na kanyang dinanas ay walang halaga kumpara sa kanyang ama. Hindi ba sila maaaring magpakasal at magkaanak? Tanong ni Chinyu na nakakunot ang noo. Umiling si Juwo at sinabing, narinig ko na hindi nila kaya. Kung gayon, ano ang mangyayari kung mangganganak sila? Maingat na tanong ni Chinyu. Nabalitaan ko na sila ay parurusahan ng Heavenly Dao. Kung anong uri ng parusa, hindi ako masyadong sigurado, ungol ni Juwo. Sa madaling salita, narinig ko na ang mga tao na nagsabi noon na ang lahat ng mga tagapangalaga ng Dao ay walang nararamdamang sasabihin. Kadalasan, ang mga bagay tulad ng pagpapakasal at pagkakaroon ng mga anak ay hindi mangyayari. Si Chinyu ay nakaupo doon na tulala, nakakaramdam ng labis na kalungkutan. Sa sandaling ito, lahat ng kanyang mga reklamo sa kanyang ama ay naglaho sa manipis na hangin. Ads by Pop Future. Ituring mo na lang itong kwento. Anyway, hindi natin alam kung totoo o hindi. Kinawian ni Juwo ang kanyang kamay at sinabing. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Chinyu at sinabi sa malalim na boses, Juwo, tulungan mo akong mahanap ang lakas ng buhay ko. Please. Inilibot ni Juwo ang kanyang mga mata at sinabing, kumakain ako. Ano ang nangyayari sa iyo? Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at lumuhad sa isang tuhod, sinabing, pakiusap. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ni Juwo at Wenwani na tumingin sa isa't isa. Tila nahihirapan silang maunawaan ang abnormal na pag-uugali ni Chinyu. Okay. Hindi ko sinabing hindi kita tutulungan, dinampot ni Juwo ang isang piraso ng cake mula sa mesa at isinilid ito sa kanyang bibig habang siya ay bumubulong. Tumayo si Chinyu mula sa lupa at huminga ng malalim. Pinilit niyang pigilan ang mga emosyong malapit nang lumabas sa kanyang puso at pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. By the way, bakit mo tinatanong ang tungkol dito? Tanong ni Juwo na may pagdududa. Umiling si Chinyu at nagsinungaling, nagtatanong lang ako. Paano ang pamilya yan? Bakit mo tinatanong ang pamilya yan? Patuloy na tanong ni Juwo. Sa oras na ito, umubo si Wenwanji at sinabing, bagaman wala akong masyadong alam tungkol sa mga chismis tungkol sa mga Guardians of the Dao, kilala ko ang pamilya yan. Ang pamilyang yan ng Central Plains ay isa sa 9 na dakilang aristokratikong pamilya. Ito rin ang pinakamakapangyarihang kinatawan ng kasalukuyang Holy Region. Ads by Pop Future. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, kalimutan mo na ito. Ayokong magtanong tungkol dito ngayon. Masyadong malayo para sa akin ang mga bagay na iyon. Ang layo-layo naman. Sabi ni Juwo habang nakadilat ang mga mata. Munting meat cushion, napakabata mo, ngunit mayroon kang ganoong paglilinang. Sa hinaharap, tiyak na hindi ka magiging mababa sa mga anak at anak ng Central Plains. Tama. Sumang-ayon din si Wenwani dito. Ang numero 1 henyo ng Southern Plains ay pinatay mo sa pamamagitan ng 2 suntok. Ang isang henyo ay walang kakaiba. Kinilala ni Chinyu at may kaunting pasasalamat na sinabi, salamat, mga nakatatanda. TSK Sok.
Hindi ako sanay na tinatawag mo akong senior ng biglaan, bulong ni Juwo. Pabirong sinabi ni Chinyu, okay, pagkatapos ay tatawagan kitang brat mula ngayon. Huwag ka maglakas loob. Tatawagan kitang brat. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Tatawagin mo akong ganyan kahit bugbugin mo ako hanggang mamatay. Tuldok tuldok tuldok. Mabilis na lumipas ang oras. Ang oras ng pulong ng napakaraming sekta ay itinakda na makalipas ang 3 araw. At ang lokasyon ay ang dakilang bundok ng Yu. Ang Great Yu Mountain ay ang dating tirahan ng Dayo. Mula nang siya ay pumanaw, ang dakilang bundok ng Yu ay naging lugar para sa maraming mahahalagang pagpupulong. Sa tingin ko ang mga tao mula sa Heavenly Cloud Sect ay tiyak na darating sa 10,000 sekta na pagtitipon na ito, tama ba? Tanong ni Chinyu. Dahil ito ang 10,000 sekta na pagtitipon, ang Heavenly Cloud Sect, ang numero 1 sekta sa South Province, ay natural na darating, sabi ni Wen Wanyi. Si Juwo, na nasa gilid, ay naglabas ng kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko habang sinasabi, ano ang kinatatakutan mo? Bilang aking munting unan sa karne, hindi sila mangangahas na gumawa ng anuman sa iyo.